Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli na mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Umaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya na mag-iikalabindalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Na mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi na may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Atin pong binibigyan ng pansin at panalangin ang lahat po ng mga pamilya ng mga seafarers natin o mga manlalayag at ang mga migranteng Pilipino o mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Kapit lang po, no? Hindi madali na mamuhay ng long distance, no? Pero kakayanin naman kung lagi lang pong magiging bukas, no, sa komunikasyon ang bawat pamilya para hindi kayo tuluyang masira o mawasak gaya ng ibang mga kwento ng mga pamilya. Sa araw na ito ay gumamit muli ng isang talinghaga sa Jesus kung paano maipapaunawa ang paghahari ng Diyos. Dito po sa unang bahagi, ang sabi ay lumabas ang may-ari ng ubasan. Lumabas, no? Ang may-ari ng ubasan para mag-imbita, mag-anyaya
na mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Para bang kung sa trabaho, yung trabaho na ang lumapit. Hindi mo na kinakailangang maghanap pa kung saan, kundi lumalapit na ang trabaho, kunin mo na. Sayang naman. Yung opportunity na yung lumalapit, wag nang mag-iinarte pa. So ganito po no ang pagsasalarawan ng paghahari ng Diyos. Mismong ang Diyos ang lumalapit, ang naggumagawa ng initiative para lapitan ang mga tao na tanggapin ang iniaalok na gawain ng Diyos para nang sa ganon ay makapasok sila sa langit. So, ang pagpasok sa langit ay hindi yan basta nabunot ang pangalan mo, okay na. Swerte-swerte, hindi yan swerte-swerte. Sa pananampalataya natin, hindi tayo by luck o swerte na kung ano-anong pinaniniwalaan nating pampaswerte. Kasi kung gusto natin pala makapasok sa langit, kailangan nating pagtrabahuhan. Hindi yan basta namamana o ipinapamana. Bawat isa, individually, kailangan magtrabaho, magsumikapan, na magkaroon ng bahagi para nang sa ganon, pagdating ng araw, no, yung pag sinabi ng oras na ng bayaran, ito na yung judgment day, ito na yung hatol, ito na yung reward kung ano ba ang matatanggap natin. Kaya ngayon, pwedeng mapagnilayan, iniimbitahan ka na ng Diyos. Baka matagal ng panahon na iniimbitahan ka ng Diyos. Pero kailan tayo tutugon? Kasi yung sinasabi dito, no, na lumabas ang may-ari ng ubasan sa iba't ibang oras at bawat oras ay may nakikita siyang mga tao na tumutugon din naman. Sabi, lumabas ng umagang-umaga na mag-iikasyam, mag-iikalabing-dalawa, ikalabing-tatlo, at ikalabing-lima ng hapon. Na kumakatawan sa bawat yugto ng ating buhay, estado ng ating buhay. May mga tinawag noon pa, may tinatawag ngayon pa lang. Pero katulad dito, nawa ay lahat din tayo tumugon sa paanyaya ng Diyos na bumalik sa Kanya, makiisa sa Kanyang itinatayong kaharian. Pero mo, gusto ng Diyos maging kabahagi tayo sa kaharian na Kanyang itinatag. Saan ka pa? Bakit aayaw-ayaw ka pa? Ayaw mo nang napapagod, ayaw mo nang nahihirapan, ayaw mo nang naiinitan, ayaw mo nang sakripisyo. Sabi nga ng ating classic na kasabihan, no? No pain, no gain. Tama ba yun? So ganito natin, no? Mas lubos na maiintindihan na napakabait ng Diyos para sa atin, na siya pa mismo ang lumalapit sa atin. Siya pa mismo. Bago pa tayo lumapit, no? Siya mismo ang lumapit, siya mismo ang nag-aalok. No? May maibibigay ang Diyos para sa atin. Kung babalikan natin ang kwento, wala na ngang sinabi dito kung ano man ang criteria. Kasi karamihan dito, tambay. Sabi lang nila, wala po kasi magbigay ng trabaho sa amin. Pero para sa Diyos, hindi mo kinakailangan maging magaling. Hindi mo kinakailangan ng kung anumang credentials mayroon ka. Ang pinaka-importante ay yung marunong kang tumugon at marunong ka o may kapasidad kang manatili doon sa tawag ng Diyos.
Pag tumugon, hindi naman nagtatapos sa pagtugon. Kundi pag tumugon na, doon nagsisimula ang pagtatrabaho, pagsusumikap. Ano bang pag sinabing pagtatrabahuhan natin? Yan. Kung ikaw ay asawa, pagtrabahuhan mo maging mabuting asawa, maging mabuting anak, maging mabuting mamamayan, maging mabuting lingkod. Sa simbahan man o sa lipunan o sa barangay, pagtatrabahuhan natin. Maging tapat, maging mabuti sa lahat ng oras ng ating pumbuhay. So, tinawag tayong lahat ng Diyos at patuloy tayong tinatawag ng Diyos. Di ko lang alam kung lahat ba tayo tumutugon araw-araw. Tumutugon ba tayo o mas pinipili na lang natin na tumunganga lang din? Andyan na ang pagkakataon. Nandyan na po ang opportunity kung paano tayo makakabaling sa langit. Sana po, no? Sana. Magkita-kita tayo sa langit. Sana. At maging masaya tayo sa kung ano man, no, mangyari o maging masaya tayo kahit na minsan sa pananaw ng tao, hindi tayo karapat-dapat. Pero sa isipan ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, lahat po tayo ay binibigyan ng pagkakataong patunayan din ang ating mga sarili. Amen?